Magandang umaga mga mamshis, mga beshies, mga ladies na natin mananda sa kabata, mga handsome tall and dark na guys yan, at mga LGBTQA. Andito naman po tayo sa Divination Talk natin at salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Yung audience po natin is pang grade 6 lang po yung level. At kung kayo po may mataas na kaalaman, baka malamang alam nyo na ang pinagsasabi ko rito. Alam nyo naman. Para lang ito sa mga mabababa yung kaalaman. At pang simple lang po ito. Pala lang po, wala pong professional service dito, legal, psychological, medical, o kung ano-ano pa. Spiritual po yung pinag-uusapan dito. At hindi po nakamonetize ito. Freely given, freely distributed po. Libre po ito. Kasi ganoon din yung talino ng mataas na kaalaman. At yung tema po ng talk natin, lahat ng divination talk natin, yung tema po is forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Patawarin niyo po kami dahil napatawad namin yung mga taong nagkasala sa amin. Yung mga gusto naming balatan at saka alam mo yung i-barbecue mo dahil sa sobrang galit mo. Kung hindi mo mapatawad yung kasalanan nila. Para po sa mga tao, kinoconsider nila yung kasarili nila ng mga Christian po. O mga nagbago na po. Nagbago na daw sila. Ano po yung forgiveness sa puso nila. Kasi ito po yung pinaka-prominent na quality po. Ugali po ng isang sadhu po. Katulad ni Master Christ. Very forgiving po. So, kung wala ka pong balak na talagang intindihin yung pag-aaral na ito, okay lang naman makinig ka, pero wala kang makukuha dito. Dahil, ito po ay isang parable para lang sa mga taong may Shurat Shabad or sweet melody, silence melody, or agape or perfect love na binigay ng isang sadhu din katulad ni Master Christ, Guru Acharya, mga mystic mentor, at mga prophet at saka messenger. Okay, sila lang po. At itong talk natin po, yung buong talk po natin tungkol sa mga parables po ni Master Christ na isang sadhu, ay in honor po ito sa celebration kay Mary Magdalene po, yung first disciple po, na nangyari po ng July 22 po. Ngayon po, yung parable naman natin, nababasahin, at kukunan ng insight po, halaman, yung parable of the mustard seed po. Okay. Babasahin ko po yung parable of the mustard seed para maalala niyo po. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Inihasik sa kanyang bukid. Yun ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi. Ngunit nang tumubo ay isang pinakamalaki sa mga halaman at nagiging punong kahoy. Ano pat ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at nagpupugad sa kaniyang mga sanga. Okay. Ito po yung parable of the mustard seed. Maganda po ito. Kaya nasabi ko, yung kwento natin, kasi parable kwento. Yung parable po, o kwento po, ay may kapareho po ito sa Vedas po, especially sa Bhagavad Gita, which ang ginamit naman dito na comparison ni Lord Krishna, kasi siya yung salita ng Bhagavad Gita, paalala lang po. Yung Bhagavad Gita po, sinalita po yan ni Krishna bago yung the Great Flood na tinatawag. Okay. So yung comparison niya po, magkatugma. At saka ito yung tamang presentation niya po ng mustard seed. Kasi ito hindi po ito para sa mga taong walang agape or perfect love at walang guidance ang isang sadhu, na katulad ni Master Christ. Yung pangintindi po natin ng tree na to,
is nakatayo sa lupa. Yung tamang description po na binigay ni Lord Krishna, basahin niyo po, ha? Banyan tree yung ginamit. Okay. Ngayon, tingnan natin yung mga explanation niya. So, tingnan natin muna sa nakasabi sa Lucas na okay. Okay. Sabi sa Lucas ay samantalang pinapakinggan nila ang mga bagay na ito, nagpatuloy siya at nagsalaysay ng isang talinhaga sapagkat siya ay malapit nasa Jerusalem at sapagkat kanilang inaakala na ang kaharian ng Diyos ay mahahayag na kaagad. Ito po yung ano natin. Alam mo yung ano ka, nasanay ka sa kape na instant. Medyo addiction ang tawag dyan. Instant agad. May mga taong gusto nila ngayon na yung changes sa physical world. And may rules po. Kahit na sa spiritual world po. Okay. Pero may mga bagay na mabilisan. Katulad sa sinabi ni Master Christ, ngayon na isasama kita sa Eden or Lover's Paradise. Instant yon. Pero yung tungkol sa mustard seed po, yung itatanim mo po, yung agape or perfect love sa puso na itanim ng sado, katulad ni Master Christ, ay may mga ano po yan, may cycle na tinatawag. Kasi yung 8 petals ng love po, pure love po, hindi po madaling mag-grow sa isang taong makamundo po. Ay yung mind niya po is lagi sa kamunduhan. Alam mo yung pera, pagkain, sasakyan, yung honor, kapangyarihan, yung talinong hindi maabot. Ganon yan. So, may mga taong attached masyado sa mga ganong klaseng bagay. So, ngayon, ang sinasabi dito is, akala ng iba, nung dumating si Master Christ, yung isang sado, magic. Yun yung inaasahan ng iba, magic. Okay. Kasi sanay tayo manood ng mga magic, kala natin magic. Ano tayo, evolution ng soul, ng spirit natin. Okay. Ng soul pala. Okay. So ngayon, tingnan natin, sa ibang pananaw. Tingnan natin sa sinabi sa Job. Okay. Kung hahanapin mo ang Diyos at dadaing ka sa makapangyarihan sa lahat, kung ikaw ay dalisay at matuwid, tiyak nagigising siya dahil sa iyo, at ibabalik ka sa iyong matuwid na tirahan. So, ibig sabihin, kung talagang earnest ka, sincere ka, na matikman yung agape or perfect love na bigay ng isang sado, katulad ni Master Christ, talagang lalapit mismo yung Godhead sa'yo para ibalik ka sa kingdom niya. Ganon yung mga tao. Katulad sa magnanakaw na kasama ni Master Christ, dahil sa napaka-sincere niya, wala na siyang choice. Alam mo, yung problema kasi sa atin, ang dami nating choices. Kaya nga, ginagawa nating extra yung agape or perfect love. Yung bagay na kailangang seryoso ka, nakafocus ka, ginagawa mong extra. Yung spare time mo, spare tire, yung tinatawag nila, ay hindi pwede yan. At saka hindi po utusan yung Godhead po. At saka yung agape po, pag hindi mo binigyan ng time yan, mamamatay yan. Mapipiga yan, hindi siya mag-grow. Pero, sabi niya, kung sincere ka talaga, walang problema. Kaya nga sa story sa
sa story sa pastimes ni Krishna sa Vedas, kung medyo nagmamayabang yung mga gopis, alam mo minsan pastime nila na pinapakita na tayo, minsan ganun din yung ugali natin. Special tayo, special child. Iwanan ka talaga ni Krishna. Hindi siya mag-mind sa'yo. Sino ka ba? Nung tingin mo sa sarili mo, Superman, Wonder Woman. Okay. So ngayon, titingnan natin dito, Ang sinabi dito, dagdag pa, at bagamat maliit ang iyong pasimula, ang iyong huling wakas ay magiging napakadakila. So ganito po yung parable ng seed. Ang seed po na totoo is agape or perfect love or surat sabad na ibibigay sa iyo ng isang sado, katulad ni Master Christ, para lumaki yan. Magiging puno yan, desire tree, kalpavriksha ang tawag yan. Kaya nga yung mga sado o mga taong may surat sabad, sweet melody, sali yung melody or agape or perfect love, parang desire tree. Once na na-place yan sila, ma-fulfill yung desire mo, coincidental na lang yung material world na desire mo. Pero yung totoong ma-fulfill is maramdaman mo yung perfect love. Na ito yung kulang sa mundo natin. Kasi walang perfect love kung wala yung sado. Kasi hindi naman pwedeng bumaba yung Godhead. Bababa siya in the form of Surat Sabad or sweet melody. Galing sa flute yan. The spiritual world bababa dito sa mundo natin. Okay. Kaya nga yung mga sado, yung unang kinreate, excuse me, yung mga unang kinreate po mga sado, yun yung ibig sabihin ng let there be light. Kasi yung mga sado, yung mga rasika bhaktas, yung mga pure devotees, yung mga topmost devotees, topmost lovers ni God, sila yung ilaw kasi andoon sa kanila yung agape or perfect love. Sila yung unang kinreate. Ganon din yung story sa Vedas po. Yung una po na is after kay Radharani, yung mga associates niya, sila yung mga ilaw talaga. Hindi yung ilaw na nakakuryente, iba yun. Okay. So ngayon, masaya itong talk na to dahil napakaraming insight dito na akala ng iba, walang connection yung teaching sa Christianity at sa Vedas. Napakalapit po ng teachings. Ang lang kasi, wala tayong time. Alam mo naman kung busy ka napaka-busy mong tao. Wala ka ng time sa pag-aaral tungkol sa sa susunod mo na buhay. Yung gusto mo lang is pumunta ng simbahan, magbigay ng donation siguro. Alam mo yung yung ganun. Magme-memorize ka lang ng verses dyan. Yung realization po, hindi na kasi yung agape or perfect love, hindi na nadiligan ng maayos. Iba yung dinidiligan mo kasi yan. Kaya iba yung lumalaki. Okay. Okay. Ngayon, tingnan natin dito sa sinabi sa Isaias. Okay. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan at ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Ibig sabihin, yung mga tao po, na bibigyan po ng agape or perfect love, dadami yan po sila. Dahil ma-realize po ng tao later on, na pag wala ka pong agape or perfect love, kulang yung mundo. Hindi ka masatisfy pag kahit na ilagay ka sa isang planeta na puro ginto, puro diamonds. Hindi ka masatisfied po kasi baka walang tubig doon. Okay? Na ngayon, hindi ka rin masatisfy kahit na ikaw yung pinakamagandang tao kasi mag-worry ka Tatanda ka, paano ka gaganda? Kaya mag-ingat kayo mga girls yan, mga mushibe, si Tejas Ngrete, matanda at kabata. Huwag masyadong obsessed sa gagandahan na panlabas. Yung kailangan po natin, yung ganda sa loob po. Maganda yung ganda sa loob. Okay. Ngayon, hindi rin talino, kasi limited yung talino. After another century, may bago na namang revolutionary idea. Parang ganon. At kapangyarihan, ang dami ng civilization, mga 11 yata na civilization na wala na. So, ganon po yan.
So, kahit na napakagaling mo sa social media, wala rin mangyayari sa'yo. Ganon yung ibig sabihin na dadami yung mga taong may agape or perfect love. Sa later on ng time, dahil ma-realize sa mga tao, hindi ka masatisfied. Kahit magkuitos ka araw-araw, naku, baka mamatay ka na maaga. Ganon yan. So, maghahanap ka. Akala mo, ito na yung tao na to kasi sinabihan ka na mahal ka niya. Yung hindi mo alam, wala po siyang agape, perfect love. Ano ibibigay niya sa'yo? Ihalo din siya, kulang din siya ng pagmamahal. Ano, ibigay niya sa'yo yung kulang niya? Hindi na pwede yun. Greed pa naman yung principle ng mundo natin. Eros. Ikaw yung palagi center ng attention. Alam mo ganon? Parang beauty queen, parang king and queen of hearts. Wala naman talaga kayong heart kasi yung heart, yung Godhead yun. Agape or perfect love. Na ngayon, titingnan natin dito, may sinabi kasi dito si Hosea na ang kanyang mga sanga ay yayabong at ang kanyang kagandahan ay magiging gaya ng puno ng ulibo at ang kanyang bango ay tulad ng Lebanon. Ito po yung tingin sa atin ng Godhead, pag meron tayong agape or perfect love. Napakabango po natin. At napakagandang tingnan. Kaya nga yung beauty natin, yung mga sado lang, or mga perfect devotees, topmost devotees, na nagbigay sa atin ng agape perfect, nakakakita ng totoong ganda natin. Except po sa mga sado, wala pong nakakakita ng totoong ganda natin. Yung titingnan nila sa atin ay yung panglabas natin. Maganda ba yung shape ng bewang mo? Okay. Maganda ba yung face mo? Matangos ba yung ilong mo? Maputi ka ba? O kung maitim ka man, is talagang makinang yung pagkakaitim mo. Alam mo yung ganon? Mahaba ba yung binti mo? Mahaba yung buhok? Alam mo yung ganon? Talagang hindi ka naman kailangang maging malaki yung muscle mo, pero fit yung katawan. Alam mo yung ganun. LGBTQIA ka man, Ma'am Shibesu Ladies in Red, at yung matanda sa kabata, o mga handsome, tall, and dark na guys yan, may mga ideal tayo. Ang pinaka-ideal po na beauty is yung beauty po ng taong may agape or perfect love. Kasi ibang klase yun. Ang katawan po, sumusunod po yan sa energy ng spirit. Tandaan po natin yan. Kaya kung sakitin ka, ibig sabihin, mahina yung flow ng energy ng spirit mo. Okay. So ngayon, balik tayo. Kasi may sinabi dito, si Zacarias, tungkol sa dagdag na kaalaman. Sapagkat sinong humamak sa araw ng maliliit na bagay, sapagkat sila'y magagalak at makikita nila ang batong pabigat sa kamay ni Zerubabel, ang pitong ito'y mga mata ng Panginoon na nagpaparuot parito sa buong lupa. Okay. Tapos, okay. Dito lang po tayo sa chapter 4 ng Sakaraya. May nakasabi dito na yung spirit po ng God, kahit na sa Revelation po, 7 po yung mata ng Panginoon na umiikot po. Napapalibutan niya po yung buong creation. Ito po yung nakita natin, na minsan comparison candelabra, pero may nakatago pong sikreto ito, na kailangan yung malaman, na hindi direct na sinabi, pero sinabi talaga ni Master Christ. Ito pong 7 mata ng Godhead, ito po yung kulang sa atin. Power ng Holy Spirit po ito. Pero, ito yung completion, kasi yung petals ng lotus, 8 po yan. So ngayon, yung isang petal po, ibibigay sa'yo ng shadow, katulad ni Master Christ, mga Guru Acharya, Mystic Mentor, mga Prophet Messenger. Yung isang petal po,
yung 7 petal po o 7 spirit ng God po, sasama yan. Ito yung magiging puno, gigantic tree. Parang Jack in the Beanstalk yung story niya. Lalaki po ito. Ito po yung tree sa spiritual world, sa Goloka, sa kingdom ng Godhead po. So ngayon, 8 na yung spirit. Kaya nga, yung 8 petals, ito po yung spiritual world. Isa yung ibibigay sa iyo ng sadhu, katulad ni Master Christ, at darating po yung iba, yung 7. Magiging 8 na sila. Okay. So, hindi lang po natin muna sasabihin, pero sinabi po ito ni Master Christ. Pero hindi po nakakuha ng iba to. Kasi yung nagsabi nito is si Karaya. At yung isang nagsabi nito is si John po sa Revelation niya. Pero hindi po yan kompleto. Ang kompleto talaga, si Master Christ mismo nagsabi. Pero sige, wag na lang muna nating i-entertain yung ganyan. Pero ito yung 8 petals ng lotus po sa spiritual world. So, minsan, hindi po ito nakikita ng iba. So ngayon, balik tayo sa sinabi ni Master Christ. Ang sinabi ni Master Christ na ito, dahil sa kapangyarihan ng power na ito, sabi niya, dahil maliit ang inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin nyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito, at ito'y lilipat, at sa inyo ay walang hindi maaaring mangyari. Ganon po yung lakas ng faith po, yung first petal ng agape po, or perfect love. Kaya niya pong utusan yung bundok. Ay, yung mga hadlang sa spiritual practice niyo. Kaya niyo pong alisin yan. Okay. Ngayon, ganun po kalakas yung yung seed na to. Tingnan po natin, may sinabi po kasi yan dito sa Lucas. Na ang sinabi, sinabi dito sa Lucas, sabi ng mga disciples, increase our faith. Dagdagan nyo po yung pananampalataya namin. So, ganun pa rin yung sinabi. The same pa rin po. The same sa Mateo kanina. Na ngayon, titingnan natin kasi merong opinion dito si Paul. Ang opinion ni Paul, may sinabi siya na ang panalangin ko ay yung pagmamahal nyo lumago. Sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pang-unawa. Okay. Discernment at knowledge. So ngayon, etong agape or perfect love, kasabay niya ito, kaakibat niya yung knowledge. May gusto pala akong i-clear. Yung facts po, hindi po yan knowledge. Hindi po yan knowledge, yung facts. Yung katulad ng facts na ito yung pinaniwalaan mo, minsan belief yan. Pero in worldly belief, hindi yan belief na totoo. Facts yan. Nakatulad ito, puti yung damit, alam yung ganon. Ito mesa, to upuan, fact yan. Ang knowledge po, hindi po yan nagbabago. Ibig sabihin, spiritual po yung knowledge. Katulad sinabi nating,
yung agape is perfect love, siya din yung Godhead. Yun yung knowledge po. Hindi yun magbabago. Kahit anong mangyari. Ngayon, ito pa po yung isa na sinabi ni Pablo. Sa opinion ni Pablo, yung discernment, kasama yan ng agape or perfect love. Na-discern mo po kung malalim, merong agape yung isang tao o wala. Kahit kumbinsihin niya pa ka, ibigay niya pa yung buong mundo sa'yo, pag wala siyang agape, wala rin po yan. Ang tawag niyan hangin po. Sa previous na napag-usapan natin, hangin ang tawag dyan. Puro kasinungalingan yan. Kasi ang pwede lang ibigay sa isang tao na masatisfy talaga siya, yung agape or perfect love. Kung hindi po maibigay sa'yo ng isang tao, yung agape or perfect love, wala pong mangyayari sa buhay mo. Benefits lang po yung makuha mo, benefits sa mundo na to. Baka benefits sa koitos, benefits sa may kasama kang parang bodyguard mo, kasing laki ng higante. Alam mo yung gano'n, may sasakyan, kakain ka sa kahit na Jollibee o McDonald's, siguro dyan. Alam mo yung gano'n, pero wala pong halo po yung puso mo. Kaya nga yung pwede lang magbigay sa'yo ng satisfaction is yung sado lang at kapwa mo rin taong may agape sa puso. Kasi sila lang po yung channel po na pwedeng mag-reflect yung at masatisfied ka dahil sa perfect love po. Okay. Ngayon, ito na ngayon. Yung pinaka-exciting na part. Sabi ng iba, parang iba daw, mababa daw yung teachings ng Bible daw. Kasi para sa mga kumakain daw ng karne, parang ganun. Mababa yung teachings, di katulad sa mga ibang teachings, mataas. Pero ito, tingnan nyo po ito. Ito po yung description ng spiritual world po. Makikita po natin sa Daniel. Ang description po ng spiritual world po, ito po talaga yung kingdom ni God. Ito po yung Garden of Eden. At sa araw ng mga At sa araw ng mga haring yon, ang Diyos sa langit ay nagtatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man nito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawasakin ang lahat ng mga kaharian yon at ito'y mananatiling magpakailanman. Okay, ito po yung kingdom niya. Eternal po ito. Ganon po, eternal po ito. At ibig sabihin, once na ma-realize na ng mga tao na napakahalaga ng agape or perfect love, mawawasak po yung mga maling kaalaman, baluktot na ideya o kasinungalingan tungkol sa happiness ng tao, satisfaction ng tao, at totoong pagmamahal. Kasi manggagaling lang po ito sa Surat Sabad or Sweet Melody, Silence Melody, o agape or perfect love na ibibigay sa iyo ng isang sado. Katulad ni Master Christ, mga prophet, messenger, guru, acharya, at saka mystic mentor. Ito pa po, yung isa pa po. Ito mga interesting po ito kasi description po ito ng spiritual world po. Okay. At maraming bansa ang darating at magsasabi, hali kayo, tayo'y umahon patungo sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at tayo'y
lakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Nakita nyo? Yung Jerusalem po is, sacred place po yan. Ito po yung tandaan natin. Lalabas po, yung kautusan at ang salita ng Panginoon. Ito po yung agape or perfect love or surat sabad or sweet melody. At ituturo niya sa atin yung tamang daan. Umahon patungo sa bundok ng Panginoon. Okay. Ito po yung bundok ng Panginoon po. Ito po yung pagbukas po ng third eye natin na sabay sa pagbigay sa atin ng agape or perfect love. Ganon po yan. Ngayon, titingnan natin ngayon dito. Balik tayo. Ito na yung description ng spiritual world po. Yung kingdom ni Krishna po. At ito'y magiging isang, dali. At ito'y magiging isang araw na nalalaman ng Panginoon. Hindi araw at hindi gabi. Ngunit mangyayari na sa gabi ay magkakaroon ng liwanag. Yung gabi nila liwanag pa rin walang darkness po sa spiritual world. Sa araw na yon ay aagos mula sa Jerusalem ang buhay na tubig. Kalahati niyon ay sa dagat sa dakong silangan at kalahati niyon ay sa dagat sa dakong kanluran. Iyon ay magpapatuloy sa tag-init at sa taglamig. Hindi po matigil yung pag-spread ng spirit ng ng agape po, ng perfect love. Both direction po 'yan kahit anong panahon. Ganon po sa spiritual world. Ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa sa araw na yon at ang Panginoon ay magiging isa at ang kanyang pangalan ay isa. Ang pangalan niya po, name, honor niya po, mangyayari lang po pag may agape or perfect love. Ito na po yung na-complete mo na po yung 8 petals ng lotus. Okay. Ito'y titirhan sapagkat hindi na ito muling magkakaroon ng sumpa. Ang Jerusalem ay tatahang tiwasay. Hindi na ito masisira. Kaya nga hindi subject sa dissolution ng creation ng buong material world, yung spiritual na bahay ni Krishna. So ngayon, yung Jerusalem na ito, which ito yung kingdom ni God, which ikaw din ito dahil yung 8 petals ng lotus namunga na sa'yo. Hindi ito subject sa destruction. Okay. So ngayon, eto na. Balik tayo Ito po yung last. Kasi nakalagay dito is eto. Ito na po yung last. Kasi ito yung magiging fruit ng tree. Once nalagay yung seed ng agape or perfect love, magiging tree po ito. Katulad ito ng isang spiritual, katulad ito ng spiritual world, yung kingdom ni Krishna. Ang sa Christian na itong tinatawag na Garden of Eden or Lover's Paradise. Kaya nga, pag tiningnan niyo sa story ni Krishna sa Vedas, is puro na lang kaligayahan, kasiyahan, at yung relationship po is pagmamahal lang. Wala ka na pong makikita dyan. Yung mga rituals po, yung nakikita mo sa mundo, hindi mo yan makikita doon. Kasi ito yung core or heart ng lahat ng rituals, mga ceremonies, agape or perfect love. Pag natanggal po yung agape or perfect love, wala pong halaga yung mga rituals, mga worship na yan, kung ano-ano, mga prayer, wala po. Ano lang yan, mga crutches yan.
Pag nawala na yung katawan, hindi na kailangan crutches kasi sa spiritual world, sa kingdom ng Godhead o kingdom ni Krishna, which magkasama si Radha at saka si Krishna, o sa Christian perspective, si Master Christ at saka si Mary Magdalene, pure devotion lang po yung makikita mo. Wala pong mga rituals, mga kung ano-anong paulit-ulit. Wala po. Ganon po yan. Kaya nga, ino-honor natin si Mary Magdalene po sa celebration niya sa nung July 22 pa. Kaya tatapusin natin yung parable ni Master Christ. Noong ngayon, balik tayo sa Revelation. At hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon. At ang kanyang Kristo ay siyang naghahari magpakailanman. So, kaya nga, ito yung role ng ng Sadhu po. Siya yung representative ng Godhead po. Siya yung habang habang andito ka sa material world, siya yung mag-serve as husband. Yung mga lahat po na binigyan niya ng seed is mag-serve as wife niya. Pero pagbalik na po sa spiritual world po, sa kingdom ni Krishna, ng Godhead po, si Krishna na po, o yung Godhead na po, yung husband. Siya yung Paramapurusha sa Chit Ananda Vigraha. Okay, ganun po siya. Siya na po yan. Pero habang dito ka pa, yun po yung guru. Kasi siya yung mirror ng Godhead. Siya yung mirror ng agape or perfect love. Siya yung lotus na bukas. Tutulungan ka niya ngayon, mabuksan mo yung lotus mo dahil isang petal pa lang. Kailangan mo yung 7 petals po. Kaya nga, ikapitong trumpet po. Pag na-blow yung ikapitong trumpet, ibig sabihin na complete na po yung 8 petal na yon. Ganun po yan. So, mga mamshi, beses, ladies na red, dati matanda at saka bata, mahantang tao ng dark na guys yan, mga LGBTQA. Salamat po sa time nyo sa pagkikinig. Sana po may napulot pa kayo. Dagdagan po natin ito sa sunod. Salamat po. Thank you. Bye-bye.